Basahin po natin, pero manalangin muna tayo mga kapatid. Manalangin tayo. Invite ko muna kayo, tumayong lahat, para sa pagkalang po ng salita ng Diyos. Okay? Basahin muna natin yung text natin bago tayo manalangin, habang kayo nakatayo. Chapter 2, verse 41 to 46. Sabi po dito, sa 41. Text po natin mga kapatid. Kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabautismo at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. Nanatili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa pagpipirapiraso ng tinapay at sa pananalangin. Dahil sa maraming himalang nagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang magkahalong pitagan at takot, at nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya, at para sa lahat ang kanilang ari-arian. Ipinagbili nila ito, at ang pinagbilhan ay ipinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw sila ay nagkakatipon sa templo, nagpipirapiraso ng tinapay sa kanilang tahanan, at nagsasalo-salong masaya ang kalooban. Manalangin tayo, Panginoon, maraming salamat po sa mensahe ibibigay mo po sa amin. Tulungan mo kami, Holy Spirit, na maintindihan po namin ang mensahe ito. Alam namin, Panginoon, apart from you, we can do nothing. Kaya, Lord, hinihiling po namin, bago po kayo mag-umpisa na aming pakikinig, nais po namin na ang iyong banal na Espiritu ang magdikta po sa amin. Maraming salamat po, at ako po'y naniniwala ng aking mga kapatid ay maunawaan po nila. Maging mga wala po rito, mga Panginoon, pagpalain mo rin po sila, at lubing mo nawa na sila may makarinig kahit sa pamagitan po ng cellphone nila, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang dalangin. To God be the glory. In Jesus' mighty we pray. Amen. Praise the Lord. You may be seated, mga kapatid. The power of a loving church. Ang kapangyarihan ng mapagmahal na iglesia. Ang pamagat po. Yung topic po natin dito po sa Acts chapter 2 verse 41 to 46. Ay, magandang tanghali pala sa inyo lahat. Yung nandiyan sa live stream. Kasama kayo naroon ngayon, kung kayo ba mag-replay. Magandang umaga sa inyo, magandang gabi, o anong oras sa inyo. Basta maganda ang simoy ng hangin diyan sa inyong lugar. Naway, pagpalain kayo ng Panginoon sa iyong pakikinig. Meet the powerful First Church of Jerusalem. First Church of Jerusalem po ang ating binasa, na kung saan si Peter, mga kapatid, kung mapansin natin, ay unang-unang kanyang sermon ay nagpabaptize ang mga tao nang inabot ng 3,000 sa First Church of Jerusalem. Kaya ito po ay galing po na sila doon sa Pentecost. Nagkaroon ng Pentecost noon. Yung nagsalita sila sa iba't ibang wika, naglabasan yung mga apoy doon sa chapter 2. So, sabi po dito, the promise of Pentecost was fulfilled. Na-fulfilled po, mga kapatid, yung promise of Pentecost. Sabi po doon sa Acts chapter 1 verse 5-8. Babasahin po natin Acts chapter 1 verse 5 to 8. Nagpabautismo nga sa tubig si Juan, ngunit di magtatagal at babautismuhan kayo sa Espiritu Santo. Hallelujah. Sabi sa verse 6, kaya nang magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan, at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan yon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Napakaliwanag, mga kapatid, na nagtanong ang mga apostol kung darating ka na ba, Panginoon?
Ano na ba mangyayari sa mundo? Yung mga pinagpaguran namin, yung aming pangingisda ng mga tao, Panginoon, ano ba ang mangyayari sa mundo? Sagot sila ng Panginoon na hindi nyo na dapat malaman. Pero, bibigyan kayo ng power na bababa sa inyo ang Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko. Hindi po yung saksi ni Jehovah, ha? Kayo'y mga saksi ko, mga witness. Ibig sabihin, mga marites ng salita ng Diyos. Yan, yun yung mga saksi. Yung mga marites ng salita ng Diyos. Sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Di ba? So hindi pa ba tayo naniniwala na talagang kasama tayo sa kaligtasan? Akala nyo siguro may Israelita lang ang maliligtas? Hindi. Sinabi ng Panginoon dito na kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem. Sino sinabihan niya? Yung mga apostol. Sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Doon sa dulo ng daigdig, inabot tayo doon. Inabot tayo. Kasama na tayo doon. Sa dulo ng daigdig, ibig sabihin, tayo ay makakatanggap ng banal na Espiritu. Paano? Dahil kay Paul, si Paul ang ginamit ng Diyos para tayo makatanggap ng banal na Espiritu. Kaya kahit saan ka naroon, kahit diyan ka sa bansang mga Muslim, pagka tinanggap mo si Kristo, at ikaw nanampalataya, naniwala ka sa Panginoon, sa banal na Espiritu, naniwala ka kay Jesus, ikaw ay makakatanggap ng banal na Espiritu. At kapag nakatanggap ka ng banal na Espiritu, ikaw ay bibigyan ng kapangyarihan. Pastor, bakit naman ang tagal ko nang nakatanggap ng banal na Espiritu, pero hanggang ngayon, wala pa rin akong kapangyarihan. Ano yun? Kasi kahit lang sipon, hindi ko mapalayas Lagnat, hindi ko mapalayas, hindi ko man lang may review, may taboy. Di ba? So, diretso lang kapatid. Kahit anong naramdaman mo ngayon, usong nilang sakit dito ng araw may pinag-iingat sa atin, may mga galing naman Japan na sakit na naman. So, kahit anong mangyari mga kapatid, kahit anong klase mabalitaan mo mga sakit na yun, basta manatili tayo dito sa Panginoon, tayo po ay may power, may kapangyarihan, may power tayo dahil bumaba ng Espiritu Santo sa atin. Amen. Pastor, paano naman ako pababa ng Espiritu Santo? Ay, nasa Saudi Arabia ako. Yun ang katanungan mga kapatid kasi hindi naman bawal naman dito magpabautismo. Baka mamaya mahuli kami dito Diretso na kami, lunurin sa tubig. Yun. So ang gagawin natin mga kapatid ay patuloy tayong manampalataya, manalangin, at magtiwala sa Diyos dahil ang Diyos ay gagawa ng paraan. Gagawa ng way ang Diyos. Kaya may kanta na paborito natin na God will make a way when there seems to be no way. Di ba? So, kung ano man ang nangyayari sa ating buhay, mga kapatid, yun ay kasama doon sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kasi marami talaga mga kapatid, yung mga naglingkod sa Panginoon na talagang hihirapan ngayon, sila po ay halos hindi lang makayanan yung kanilang mga pagsubok. Pero nga, tulad nga ng sinasabi ko sa inyo mga kapatid, na mas matindi ang mga wounded na mga pastor. Yung mga nangangaral katulad namin, kami po ay ang unang-unang nilulusob ng kaaway. Kaya huwag kayong mag-alala, sapagkat hanggat ang pastor nangangaral, ibig sabihin, kayang-kaya niya pagtagumpayan ang lahat ng kanyang naranasan. Ibig sabihin, ganun din yung mga miyembro, kayang-kaya nyo yan. Pinagpalit kayo ng asawa nyo, kayang-kaya nyo yan. Wow, wala naman dito pinagpalit. Meron lang silang nalaman. Amen, amen. Okay, talong mga kapatid, you shall know the truth. Pagka kayo ay nagkaroon ng mga ditong trials, lalo kayong lumapit sa Diyos, lalo kayong dumikit sa Diyos. Kasi sabi nga, the power of a loving church. Paano natin masasabi na tayo ay mayroong kapangyarihan, pag-ibig sa Panginoon o pag-ibig sa ating iglesia? Kung hindi na natin kaya yung manaranasan natin. Di ba? Thousands were converted on the special occasion. Acts chapter 2. Yung thousands, yung 3,000 na yun, na kung saan nagpabaptize. Nung malaman nila, nung si Peter ay mag-sermon, nung mangaral na si Peter, itong 3,000 na ito ay nagsalita sila na papabautis muna kami. Yan. Kaya nag-receive sila ng Holy Spirit. Kasi pag nabaptize ka sa water, automatically, yung pagbaptize mo sa water, diretso na doon ng Holy Spirit.
susunod na ang banal na espiritu, ang apoy na sinasabi ng Panginoon. Ba? Kung si Jesus nga, di ba? Diyos na yun si Jesus. Sabi niya, lumapit kay Juan, bautismohan mo ako. Parang nag-alinlangan si Juan. Diba? May sinabi si Juan, mamaya, masasagasaan natin yun. Nasa outline natin yun eh. Pero talagang sumunod si Juan eh. Ay, si Juan. Sumunod si Jesus eh. Bakit kasi si Jesus sa pabautismo ay Diyos na siya? Ang sabi ni Juan, pwede ba yung guro? Hindi, bautismohan mo ako. Dahil iyon ang kalooban ng Ama. Yan, sinabi niya yun. Ngayon, ang sabi ng mga Kristiyano naman, bakit pastor? Kung hindi ba bautismo, hindi ba maliligtas? Hindi naman sinabi sa Biblia na hindi maliligtas. Hindi naman sinabi yun. Pero, halimbawa, pupunta ka ng Hong Kong, pupunta ka ng Saudi Arabia, London, pupunta ka ng POAA, hingian ka ngayon ng requirements. Ikaw ba'y may release ba ang iyong ang iyong papilis para makapunta ka ng abroad kung hindi ka magbibigay ng complete requirements? So, yung baptism na sinasabi sa tubig, ano ito? Requirements ito eh. Hindi sinasabi ng kaligtasan, pero requirements ito. So, paano mo ngayon masasabing nakakasunod ka sa Diyos? Ito nga nasa Biblia na nga ito eh. Si Jesus na nga nagsabi. Si Jesus nagugas ng mga paano mga apostol. Di ba? Nagugas siya. Kung maka nandoon yung humble ng Panginoon na talagang sumunod siya sa lahat ng bagay, sinunod niya lahat yun. Kaya maraming tao talagang ayaw pa rin sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya sabi dito mga kapatid, thousands were converted noong si Pedro ay mga haral, mga kapatid. What gave that dynamic church its power? Ano yun? Paro. The members model God's love to the world. Dapat daw, pag talagang ebidensya natin, maging evidence natin ay dynamic. Parang yun ang tanong sa akin ng isang araw Pastor, paano mo masasabi na ang iyong pananampalataya may ebidensya? Ay, hindi ko na siya kinausap tungkol doon sa salita. Binasaan ko na lang siya ng Biblia. Tingnan po natin mga kapatid. Baka sakali nakikinig siya ngayon. Ito sabi sa 11:1 ng Hebrew. Tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. Yan. Pero sa English, ang ganda din sa English Saan may English na Bible dyan? Nabaga na ito mga kapatid. Dahil hindi ko lang memorize ang English nito Pairam ng English pag yung 11:1, basahin natin. English mong Bible mo, Sister Nell? Ay, wala pala. Evidence, doon sa pinakahuli, nandun yung evidence na talagang tayo po ay may ebidensya talaga ang ating pananampalataya. Na tayo, sabi sa Tagalog mga kapatid, nakikita, naniniwala sa mga bagay na di nakikita. Di ba ebidensya yun? Naniniwala ka sa mga bagay na hindi nakikita. At experience natin ito mga kapatid. Mayroon ka pinag-pray. At hindi mo naman pinag-pray. Pero bakit dumating sa buhay mo? Bakit nangyari sa'yo? Mayroon kang blessing, di ba? Parang nagkasakit ka, parang hindi ka na umaasa na gagaling ka pa. Ay, bakit gumaling ka? Ganyan nangyari mga kapatid sa akin. Parang sabi ko, pag nagkasakit ako, di na yata ako gagaling. Pero hindi. Pinagaling pa naman ng Panginoon. Bakit? Kasi may purpose ang Panginoon. So, mga ebidensya mga kapatid, na ikaw ay nananampalataya na talagang mangyayari ang hindi mo inaasahan. Yan ang ibig sabihin ng kapatid. So, this love changed their lives and empowered their witness. Empowered their witness. So, number 1. Saan natin? Number 1, they loved the Lord. They loved the Lord. The power of a loving church, they love the Lord. Verse 41. Basahin natin ulit, 41 to 42. Sabi dito, kaya ang mga naniniwala sa kanyang sinabi ay nagpabautismo at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na yon. Nanatili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama nilang magkapatid sa pagpipreparasyon ng tinapay at sa panalangin.
Kaya mga kapatid, pansinin mo mga kapatid yung mensahe ng Panginoon ngayon sa atin. Sabi po sa verse 42, nanatili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid sa pagpipera-perasyon ng tinapay at sa pananalangin. Araw-araw yung mga kapatid, ginagawa nila yon. So, ibig sabihin, kapag tayo nananatili sa pagsasama-sama na ang ating topic po ay ang Panginoong Isus, tayo po ay magkakaroon ng improvement yung ating power, yung powerful. Powerful mga kapatid, ibig sabihin ng mga kapatid, yung kapangyarihan, hindi magbabago. Bakit? Kasi nga, lagi tayo'y excited, lagi tayo nananalangin. Kaya yun nangyari mga kapatid doon sa 3,000 na yun na tumanggap at nagpapapatize. Kaya, kung tayo po ay nanatili sa mga turo, wala na mga apostol, patay na yung mga apostol eh. Wala na yung mga apostol. So, in generation na tayo, generation. Ngayon, yung narinig nyo ngayon na aral ng Panginoon, galing sa Biblia, iyon pa rin yung tinuturo ng mga apostol. Iyon pa rin ang tinuturo niya. Kasi yung tao may hangganan ng kanyang edad, ang kamatayan. Namatay na sila ang mga apostol. Namatay na sila dahil sobrang tanda nila. Tayo rin, kapag tumanda tayo, mamamatay din tayo. Di ba? Kaya, tayo, habang buhay tayo, nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Nakikinig tayo, pinapakinggan natin. Kaya sabi daw, nananatili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsama-sama bilang magkakapatid. Tayo yun mga kapatid. Nanatili tayo sa mga turo nila at nagpiraperasyon tayo ng tinapay, nagsasama-sama tayo. Kaya nga nakakalungkot kapag ang ating kasama ay hindi natin nakakasama. Nagiging absent sila. So para nakakalungkot ba na parang hindi nila na-miss nila yung tinapay na pinagpirapiraso. Ay yung tinapay na yun yung salita ng Diyos na pinagpipirapiraso na kinakain natin ngayon, na narinig natin ngayon. Di ba? Iyon ang tinapay na sinasabi mga kapatid. Masarap pa nga yung pumunta ko sa Pacific Coffee, yung sa Starbucks. Mas masarap dito kaysa pumunta doon kay Pastor. Di ba? Di ba? Starbucks ka eh. Starbucks, nalagot ko tuloy. Kaya, mga kapatid, itong ating pinag-aaralan ay napakahalaga dito, yung salita ng Diyos na talagang panatilihin natin sa ating puso. Hallelujah. They that gladly received His word were baptized. They responded to God's message of love. Nag-respond sila sa God's message of love. Di ba? Nag-respond sila. Kapag mahal mo ang Panginoon, susundin mo yung banal na aklat. Pero kapag hindi mo pa masyadong mahal ang Panginoon, wala kang excitement doon sa narinig mong salita ng Diyos. Kasi hindi ka pa nagre-response. Pero pag nag-response ka na, yun ang sinasabi doon na kahit na Lunes pa lang, nako, miss ko na gawain. Excited na akong magtugtog, excited na akong kumanta, excited na ako. Lunes pa lang, Martes pa lang, inisip niya yung damit niya kung isusuot niya sa linggo. Yan yung mga excited mga kapatid sa paglilingkod sa Panginoon. Yung talagang gustong-gusto lagi makatikim ng salita ng Diyos. Yan ang excitement mga kapatid. Pero pag wala kang excitement, ay linggo pa lang bukas, makasamba nga, para naman mabawasan ang kasalanan. Ayun mga salita ng, ng sanlibutan. Makapagsamba man lang, mabawasan ang kasalanan. Yun, yung sanlibutan yun mga kapatid. Hindi yung salita ng lingkod ng Diyos. Dahil lingkod ng Diyos, hindi yung sinasabi, ang lingkod ng Diyos mga kapatid, ay talagang meron sa excitement sa puso niya na talagang hindi niya pwedeng kaligtaan ang gawain ng Panginoon. Hindi niya pwedeng pabayaan. So, they evidence their love for God through baptism. Baptism. Kala niyo sa tubig lang apoy. Kapag nabaptize ka sa apoy, mga kapatid, natatakot sa iyo si Satanas. Hindi siya basta makakalapit sa iyo. Kaya lang, pag nagbabaptize ka, mapabaptize ako dahil gusto kong mag-record ko kay Pastor. Pagkatapos ng baptismo, hindi ka na pumalik sa church, hindi ka na umatid sa church, hanggang sa tukso ka, lalo kang hinabol ni Satanas. Nangyari sa atin ng kapatid
Meron akong na ganyan na bautismuhan eh. Nakulong. Di ba? Natukso siya. Nanakaw siya Rolex. Nagnakaw siya ng malaking pera. Natukso siya. O, kasi nagpabaptize siya. Akala ko naman dahil sa lagi kaming nag-uusap, tungkol nag-ano rin sa salita ng Diyos, nagsisir din siya. Tapos nung nagkaroon kami ng baptism sa beach, sa Ripples Bay, Stanley, bigla siya sumulpot. Lumapit siya alangan man hindi ko pa sa iluglog. So, nangyari mga kapatid, natukso siya. No, dahil yung palang purpose niya, gusto niya na makita lang siya na nabaptize siya. Dahil yun ang narinig niya magpabautismo ako para maligtas ako. Hindi po mga kapatid ganoon. Kaya nga hindi ako nag-announce ng baptism Kapag ang tao nagsalita na, pastor, papabautismo ako, sigurado, hindi ko tanggihan yun. Talagang talagang ibabaptize ko yun. Noong araw nga kapatid, kahit alas 9 gabi, alas 10 gabi, nagbabaptize ako sa Stanley. Talagang pag tinawagan ako, mapapabaptize ako, pupuntahan ko yung mga kapatid. Alam ng Diyos yun. Kahit gabing-gabi na, pupuntahan ko yun. Bakit? Kasi pag pinalagpas ko yun, magagalit ang Panginoon sa akin. Bakit? Kasi ginusto niya Siya mismo nagsabi, nagpapabaptize ako. Naalala mo si Paul, sino ito? Yung nag-aral sa sa aklat ni Isaya. Yung nakasakay sa naglalakad si Felipe. Yan, si Felipe. Yan. Tapos may isang yung tinapon. Yun. Yan. Tapos pero nakasulat yung aklat ni Isaiah, binabasa niya. Sabi ni Felipe, ano nabasa mo diyan? Kailangan pala ito pala ang salita ng Diyos. Pwede bang bumaba na tayo dito sa sa karwahe? Bautismo muna ako. Binautismo niyon si Felipe, yung na yon, yung nagbabantay ng mga hari, yung kapon. Kapon yun, tawag doon. Kalimutan ko na yung pangalan mo. Basta sigurado ako, kayong mga nanonood, alam niyo yung pag nagbabasa ko ng Biblia. So binautisman niyo, nagbabautismo. Bakit? Kasi nagbabasa siya ng aklat ng Isaiah. Tapos sabi niya, pwede bang bautismo na ako ngayon? Bautismo na ako. Yun ang sinusunod kong aral mga kapatid. Hindi ako nag-ano doon sa sumusunod na Central. Bigla kang hinugot ngayon. Isinama ka ngayon sa church nila. Tapos ngayon, pinigyan ka ng suit na puti. Tapos inilublob ka doon sa sa batya. Tapos nasiraan ang ulo ni binautismohan. Bakit? Kasi pinilit inila. So kailangan freedom tayo mga kapatid. Kaya hanggat di ka nagsasabi sa akin, hindi talaga tayo ilulublob. Diba? Kasi yun ang ang conviction ang kailangan dito mga kapatid. Conviction. Sa ibang church naman, ganito nag-usap-usap sila. Dahil marami ang membro, babaptize na tayo. Magbabarkadahan sila. Magkaibigan. Ayan, barkadahan sila. Sige, sama-sama tayo. Itong date na ito, punta tayo sa beach. Kaya noong nasa kabataan ko pa, yung edad ko noon, talaga ang tindi ng baptism noon. Aywan ko lang, yung Sister Malo nung bautismo niyan, ang dami lang noon. Kaya lang yung beach ngayon, puro na mantika. Puro na ano ngayon? Puro na gasolina ng puro dahing barko na. Oo. Grabe na. Ang dami na nagpapabaptize noon. Hallelujah. So, tingnan mga kapatid. Sabi to, communion and baptism show God's love. Communion and baptism show God's love. Pinakikita ng pag-ibig ng Diyos. Communion speaks of Christ's death. Basahin natin, 2 Corinthians 11:23. 2 Corinthians. Chapter 11, verse 23. Basahin natin mga kapatid. Unawain natin to. Hanggang 26 ito Sabi dito mga kapatid, sa 23, sila ba ay mga lingkod ni Kristo? Nagsasalita akong waring isang baliw. Ngunit ako'y mas mabuting lingkod ni Kristo. Kaya't kaysa kanila, higit ang aking pagpapagal. Makailang ulit akong nabilanggo, hinagupit ng maraming bisis. At madalas na nabingit sa kamatayan. Makalima akong tumanggap ng
Siyam na palo mula sa mga Hudyo. Oh, tama. 3 ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano at minsang binato. Makaitlo kung naranasang mawasak ang barkong sinasakyan at minsan maghapo, magdamag akong lulutang-lutang sa dagat. Spirit 26. Sa malimit kong paglalakbay, nasuong ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko Hudyo at sa mga hintil. Mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, ng mga mapagkunwaring kapatid. Ay, ito niyo bibinasa ko? Ang sabi dito, communion speaks of Christ's death. Dahil sa Panginoon mga kapatid, in-explain ni Paul kung anong naranasan niya. Di ba? Naranasan ni Paul mga kapatid na hindi pa natin naranasan to. Bakit? Kasi lulutang-lutang sa dagat. Tingnan mo dito sa last verse. Sabi dito, 3 ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano. Hudyo siya ha? At minsang binato. Binato rin pala siya. Makaitlo kung naranasang mawasak ang barkong sinasakyan. At minsay maghapoy, magdamag. Akong lutang-lutang sa dagat. Diba? In-explain ni Paul na kung saan, kung hindi dahil kay Paul, hindi tayo nagkaroon ng knowledge galing sa Panginoon. Bakit? Kasi si Paul, yung binigyan ng authority ng Panginoon, na tayo ay tumanggap sa Panginoon. So, in-explain ni Paul dito, yung naranasan niya. Kaya pag nababasa ito ng mga pastor, o nababasa ito ng mga nag-aaral pa lang, noong hindi pa ako nagpapastor, attender pa lang ako, nabasa ko ito eh. Alam ko hindi ako sinamahan ng Panginoon. Hindi ako sinamahan ng Holy Spirit nung basahin ko ito eh. Hindi pa ako napapatize noon eh. Hindi ako sinamahan ng Panginoon. Kaya binalibala ko yun. Tapos sabi ng sister wife ko, nakakatakot pa rin yung maglingkod sa Panginoon. Bakit? Basahin mo ito ko. Yung kwento ni Paul. Grabe mga kapatid, sister wife ko nagsabi sa akin. Nung basahin ko, tinutukan ko, doon ko ngayon na unti-unting naintindihan. At pagkatapos, dinala niya na naman ako, di following week, dinala niya naman ako sa aklat ni Job. Natakot na naman ako. Sabi ko, nakakatakot pala. Aklat ni Job, sabi niya, alam mo ba yung aklat ni Job? Sabi ng sister wife ko. Basahin mo yung aklat ni Job. Siya lagi nagtuturo sa akin yung mga masasalimot na nangyari sa Biblia. So natakot na naman ako. Sabi ko, ano ito? Biro mo yan, lahat ng ari-arian mo, gugunawin. Di, tapusin mo. Sabi ng asawa ko, tapusin mo. Di, pinagtapos ko. Hindi tama no? Di ba? Ganit pala. Kaya pala, di ako nagtataka kung bakit sa takot kong iyon na basahin itong mga ito, dahil nakakatakot talaga mga kapatid, kung tutuusin Pero hindi ko itinatakot, hindi ko itinatakot ng buhay pangako yun, di ba? Hindi ko itinatakot. Masarap mga kapatid, basahin nyo, then, unawain nyo mabuti, pagkatapos, isabuhay nyo. Kaya kung binasa nyo yung kay Job, tapos yung kay Paul, matatakot talaga kayo. Pero ang gantimpala, basahin nyo doon sa For Gospel. Magmula sa Mateo hanggang sa John, nandoon lahat ng salita ng Panginoon. Ang mismo ang Panginoon salita. Then, diretso kayo doon sa aklat ni Paul at maintindihan nyo, kapag ikaw ay nabaptize na ng Holy Spirit, kapatid, wala nang takot, mawawalan takot mo. Tapang na ang papalit mga kapatid. Tapang na. Kasi, sabi ng sister wife ko noon, ano ipipreach mo? Sabi niya, kasi nagpipreach na ako noon, hindi pa ako nag-aaral Padala ko sa Macau. Nagpipreach ako, hindi pa ako nag-aaral. So ipipreach ko ngayon si Job. Nako, ipipreach mo si Job. Abay, ayusin mo mabuti, panalangin mabuti kung ipipreach mo si Job. Di ba? Kasi ang kwento-kwento kasi noon, oras na preach mo yon, babalik sa'yo. Di ba? So, preach ko yun si Job. Preach ko rin to si Paul. Ngayon, pinapreach ko nga si Paul Ay, ba't ako matatakot? Dahil si Lord nga ang kumukontrol sa lahat ng bagay. Pero kung nagpipreach ka, ipapreach ko si Job, ipapreach ko si Paul, yung mga kahirapan, ibubulgar ko. Pagkatapos, ang layunin mo naman, ibang purpose mo. Magyabang ka, magpa-impress ka sa pulpito, masasabihin lang na gano'n ang layunin mo. Ay, babalikan ka talaga niyan. Sasabihin ni Satanas, halika nga dito. Pagbaba mo sa pulpito, tinuso ka ngayon.
Ikaw ha? Yung pala, ikaw pala lagi mo sinisigaw. 3 ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano. O, may hagupit talaga sa'yo. Kaya nga, kapatid, mas maganda talaga na ipinangangaral yung mga ganito. Kasi kapag hindi ito nalaman ng mga membro na nakakatakot pala yung paglilingkod sa Panginoon, paliwanag mabuti kung bakit nga nakakatakot. Nakakatakot mabasahin, pero hindi ka matatakot kasi ang takot na sa Biblia yun ay sumpa. Ang takot. So kailangan huwag talaga tayo matakot. Kaya lang, kailangan natin manatili sa Panginoon. John 15:5, anong sabi doon? Apart from me, you can do nothing. Oh, wala kayong magagawa kung kayo wali sa akin. Ang sabi doon sa John 15:5, John 15:7, if you abide in me, in my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be given unto you. O, di ba? Ano sabi John 15:7? Kung mananatili ka sa akin, at mananatilang salita ko sa iyo, hingin mo ng gusto mo, at ibibigay ko. Walang umaimil, walang pampalakpak. Di ba? Biblical yun. Sa Diyos. Biblical yun mga kapatid. Diba? Biblical yun. Kung mananatili ka sa akin, sabi ni Jesus, at mananatilang salita ko sa iyo, hingin mo ng gusto mo. Di ba? Ay bakit maraming tao yung nanghihingi? Puro lang hingi. Panginoon, Panginoon, Panginoon. No, di ba? Di dumarating. Pero, tandaan mo yan. Darating at darating yung hiningi mo. Dahil ang sabi ng Panginoon, ask. Mateo 7:7 na naman. Ask, and it will give it unto you. Seek, and you will be find. Knock, and the door will open. Ang ganda ng pangako ni Jesus eh. Di ba? Kaya lang, yun nga lang. Kailangan mo talagang sumunod sa Kanya. Lumapit ka sa Diyos. Si Pablo, Santiago mismo nagsabi, James 4:8, come near to God, and He will come near to you. Di ba? Hindi naman lalapit siya ang Diyos eh. Sabi niya, come near to God. And He will come near to you. Alangan naman na lumapit sa Diyos, tapos tatakasan ka ng Diyos, hindi tatakas ang Diyos sa'yo. Lalapitan ka ng Diyos, lumapit ka sa Kanya eh. Di ba? Noong hindi mo pa kilala ang Panginoon, di ba lagi ka sinusundan ng Panginoon? Di ba? Punta ka sa Central, nakaupo ka doon, kumakain ka ng pandesal, may kumatok sa'yo. Sinong kumatok sa'yo? Dalawang nakakurbata, mga Mormons. Di ba? Sinirang ka ngayon, nagalit ka. Galit na galit ka. Ngayon, may lumapit na naman sa'yo, sinirang ka na naman ng born again talaga. Totoo ng born again. Nagalit ka na naman. Di ba? Nagkaroon ka ng pagsubok. Ngayon, tinawagan ka yon ng aming evangelism. Malayo-layo nga lang ito sa Lagpas Yunlong. May dala akong gitara. Gusto mo, mag-gitara ka muna. Di ba? Yan ang strategy ni Lord yung mga kapatid. Maraming strategy si Lord. Padala mo lang ang kaluluwa sa harapan ng Panginoon. Di ba? Padala mo lang ang kaluluwa. Ibang ginagawa talaga. My ways are not your ways, and my thought are not your thoughts. Sabi ko nung kay Sister Madonna, Sister Madonna, tutulungan kita. Magturo ka dyan sa baba ng bahay nyo. Wish namin yun, hindi wish ni Lord yun eh. Dito pa din. Yun pala, dito pala siya pupunta. Magdadalang kaluluwa. Dadalhin dito. Sabi ko, wag mo nang dalhin dito kaluluwa, magpamasahe pa siya. Doon na lang, pupuntahan ko kayo sa park. Yan ang usapan namin noon eh. Hindi, dadalhin niya pala dito ang kaluluwa. Kaya yun, may nakapula tayo ngayon. Di ba? Kaya praise the Lord mga kapatid. Maraming ways ang Lord mga kapatid. Di ba? Sa ways ng Panginoon, hindi siya sabi ito, malayo ka sa church, malapit ka sa church. Hindi. Meron nga dito taga-Taiwan eh. Dalawang taga-Taiwan dito, nagkita pa sila. Kaya nabot sila ng alas 12. Kararating, di ba? So hindi tingnan doon, maraming church doon sa Taiwan eh. Maraming church sa Shatin. Maraming church doon. Maraming born again Christian doon. Pwede na kayo doon kung tutusin, pero hindi. My ways are not your ways, and my thought are not your thoughts. Kahit anong layo, pumunta ka dahil si Paul mismo naranasan niya kung ilang araw siya sa dagat, nakasira sa rin barko niya para lang marating niya yung kanyang pupuntahan. Ganyan si Paul mga kapatid. Kaya mga kapatid, kahit anong layo, nandun ka nga sa malapit, biro mo, pagbaba mo sa bahay, church na kaagad yung naharap mo. Ay, doon di ako mamasahe. Magbibis na lang, maliligo. Hindi ka naman masaya. Diba?
Bakit? Kasi hindi naman talaga yun ang church mo eh, nabigay siya ng Diyos eh. Talagang binigay siya ng Diyos. Kahit anong layo, pupuntahan mo yun. Kasi nga eh, go and preach the good news of salvation to all nations. Di ba? To all nations. Tayo naman, to all yun long. Amen. Glory to God. Lagpas yun long. Baptism speaks of His burial and resurrection. Ito, Romans 6:3-4. Basahin natin. Romans chapter 6, verse 3-4. Hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo ay namatay at nilibing nakasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Yun. Bagong pamumuhay. Yun ang sinasabi ng 2 Corinthians 5:17. Nang sabi doon, ang isang nagkipagkasay kay Kristo ay isang bagong nilalang, wala nang dati pagkatao, siya ay bago na. So, ibig sabihin mga kapatid, sa pamamagitan ng bautismo, yung mga kasalanan mo ay nalibing. Nalibing na. Kaya pag nagpabautismo ka, talagang ililibing na yun. Paghaon mo, ayun, resurrection ka na. Yun ang pinakamaganda mga kapatid ko. Sana babaptize. Nag-resurrect ka na. Kasi lubog nga eh. Ay lubog eh. Lubog na lubog. Kailangan talaga malubog talaga yung tao. Lahat. Walang maiwan. Kapag naiwan yung bibig, delikado. Kaya kailangan basain mo talaga yan, bibig na yan. Kaya isang pagbatis mo isa sabi, Pastor, pakibasa naman ang bibig ko. Oo nga pala, nilublob ulit. Di ba? At isi, talagang nalublob siya ulit. Ganun yun. Kaya pag may mga nag-aaway ng mga lingkod ng Diyos, pasalamat ka, nabaptize yung kamao ko. Kung hindi, di ba? Kung hindi, sigurado, baka may bukol ka na. Yung pag nag-aaway-aaway mga Kristiyano, salamat ka, nalubog na akong lahat. Kaya praise God mga kapatid, sapagkat napakabuti ng Diyos sa atin. Inaantay lang tayo ng Panginoon sa lahat ng kanyang ipinagagawa sa atin. Baptism shows our love for Christ. Ipinakikita raw na pag-ibig natin si Kristo. Baptism is following Jesus. Ito na, Matthew 3:15. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Sahin natin. Matthew chapter 3, verse 15 to 17. Okay. 15 to 17. Sabi po dito mga kapatid. to 17. Ngunit, tinugon siya ni Jesus, hayaan mo itong mangyari ngayon sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. At pumayag si Juan, ito pala yung baptism eh. Sabi sa verse 14, sinansala siya ni Juan. Ulitin, paramitin natin sa verse 13, si Jesus ay dumating naman sa Jordan mula sa Galilea at lumapit kay Juan upang pabautismo. Sinansala siya ni Juan ng angwika, ako po ang kailangan bautismuhan ninyo at kayo pa ang lumapit sa akin. Sino kayang baptize kay Juan? Hindi ko pa nakababa sa Bible eh. Wala. Kasi sabi niya kay Jesus, ako dapat ang bautismuhan nyo. Sabi sa verse 15, ngunit tinugon siya ni Jesus, hayaan mo itong mangyari ngayon sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. At pumayag si Juan. Nang nabautismuhan si Jesus, umahon siya sa tubig, nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos. Bumababa sa kanya gaya ng isang kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak, na lubos kong kinalulugdan. Kayo mga anak ko nagtatampo sa akin eh. Sabi niya, ng asawa ko, magpabaptize na si apo mo. 8 years old na siya. Pero ang gusto niya raw, ikaw daw. Nachimpo naman, pilay ako nung umuwi. At ilayla ko yung tuhod ko, kaya sabi ko, ano mo na lang si pastor, yung pastor nila doon.
Kahit yung mga anak kong, tatlong anak ko, gusto nila na akong magbaptize sa kanila, talagang nililog ng Diyos na iba talaga magbaptize. Kaya sabi ko sa kanila, okay, sabi ko sa kanila, sabi ko, sige, pag nagpakasal na kayo, nag-asawa kayo, pag kanilog ng Diyos, ako magkasal sa inyo. Kung kalooban ng Diyos. Kaso lang, hindi makapagintay yung pangalawa ko anak, nag-asawa na. Kasi hindi po pwedeng gano'n. Kaya, ang Diyos mga kapatid ang dapat natin masunod. Wala tayong magagawa. Hallelujah. So, following Jesus, sabi dito mga kapatid, mismong si Jesus ay sinabihan si Juan. Ngunit tinigon siya ni Jesus, hayaan mo itong mangyari ngayon sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Ano yun? Ikaw lang ang maghanda. Bakit nagpapabaptize si Jesus? Upang matupad ang kalooban ng Diyos Ama. Diba? Ganun yung mga kapatid. Kaya complete requirements ang Panginoon. Siyempre nga naman, anak siya ng Diyos. Parang ako, nangangarap ako ng salita ng Diyos. Pagkatapos nakikita niyo ako pag Saturday night, nagdi-disco, may kaharap na talagang grabe ang saya. Ako nang sasampal sa iyo. Sa palagay niyo, maniniwala ba kayo sa akin? Siguro, didilatin yung mata niyo, si pastor nga ba yun? Si pastor nga ba yun? Kaya delikado mga kapatid. Kailangan talaga, kapag kayo'y nagpunta sa church, kayong mga bagong nanonood, kapag kayo maghahanap ng church, unang-unang kikilatisin nyo, yung church, yung pastor doon. At baka mamaya, nabaptize kayo ng pastor na yon, tapos napatungan kayo sa kamay, pagkatapos ngayon, wanted siya ng NBI, pati kayo wanted na rin. Di ba? Kaya kailangan yung mga mag-pray kayo, Panginoon, please, turo mo sa akin kung saan ba talaga ako. Ano ba talagang reliyon ang gusto ko, Panginoon, ang ibibigay mo sa akin, Panginoon? Paano ba talaga ako maliligtas, Panginoon? Please, turuan mo ako, Panginoon. Baka mamaya, mapunta ko dito sa mga kalbong ito na mga naka-orange, Panginoon. Please, gusto ko magkaroon ng kaligtasan. Ayaw ko mapunta sa impyerno. Turo mo sa akin, Panginoon. Please lang, Lord, please. Banggitin mo yun. Kausapin mo ang Panginoon, Lord, please, tulungan mo ako. Tuturuan ka ng Panginoon. Dadaling ka sa tamang church. Maraming mga kulto ngayon, mga kapatid. Nagdatingan na. Nasa Biblia yan. Nagdatingan na yung mga kulto ngayon. Grabe na ngayon, mga kapatid, ang mga layunin ng mga nangangaral. Oo, delikado, mga kapatid. Kapag yan ay tinamaan ng mga member ngayon, tumitingin doon sa marami. Tumitingin sa air condition binyo, tumitingin sa mga gandang entertainment, mga pinapalabas nila. Doon nakatingin yung mga membro, ay dito maganda rito, wow, aircon dito. Tapos ang ganda-ganda nila magpuri sa Panginoon. Sarap na sarap sila magpuri sa Panginoon. Pero tingnan mo na yung pumumuhay nila. Pero wag ka. Isa-isain mo. Pumumuhay nila. Ang tamang Kristiyano, mga kapatid, may nakakakita sa hindi nakakita, nasa tama ang ginagawa. Kasi kung ikaw ay magpapakita lang sa Panginoon, sabi ng Panginoon Hesus, huwag kayong manalangin mapagpaimbabaw. Gaya ng mga nandidiyan sa sinaguga. Ano yung sabi mga kapatid? Huwag daw tayo manalangin doon sa public na tayo po ay parang pinakikita natin na tayo ay mga banal. Ayaw ng Diyos yun. Mas sinaguga, ang damit, ang haba. Huwag kayong ganon, sabi ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, manalangin kayo, pumasok kayo sa kwarto nyo, isara nyo ang pinto, at kausapin nyo ang Ama, ang panalangin. Our Father who art in heaven. Sara mo ang pinto. Bakit pastor na sa labas tayo? Wala namang pinto itong bahay, itong church mo. Hindi. Ang sinasabi ng kapatid, yung pintuan ng iyong tainga. Ibig sabihin, i-ignore mo yung naririnig mo na distraction. Halimbawa, nagpipreach ako, pagkatapos ngayon may naririnig kang ibang sound. Iyon ang sabi doon na, isarado mo yun ng tainga mo. Ang pakinggan mo yung sound na galing sa Panginoon. Iyan ang gusto ng Panginoon. Hallelujah. So, baptism is obeying Jesus. Baptism is obeying Jesus. Matthew 28:20. Matthew 28 verse 20. Ito lagi kong pinangangaral. Ito yung ano natin. Ito yung text na ating church talaga. Sa New Testament. Yung pangalan ng church natin,
Old Testament yun. Pero sa New Testament, dito tayo. Verse 18 to 20. Di ba? Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa atin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Anong sabi ng Panginoong Hesus? Turuan sa lahat ng ipinag-uutos sa inyo. Ayun ang tinuturo ng Panginoong Hesus. Ang tinuturo lang niya naman, maintindihan ng mga tao yung salita ng Diyos. Di ba? Yung mga ibang Kristiyano, kung ano ang tinatanggap na turo. Sa susunod na statutory holiday, kailangan natin na makapunta sa malayong lugar, lahat ng Jesus banner doon sa windows of the world. Sa alip na turuan, dinala sa windows of the world, nalunod tuloy yung barko doon na nagsakay, di ba? Napahamak tuloy. Bakit? Kasi ang sabi ng Panginoon, turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Ano yun? Ang pinag-uutos ng Panginoon. Ibig sabihin, i-priority ang salita ng Diyos sa ating mga puso. Yun lang naman eh. Baptism is identifying with Jesus. Baptism, identifying Jesus. Ma-identify ka dito sa verse 41 ng ating text, mga kapatid. Diba? Yung binasa natin kanina. Number 2, they love one another. They love one another, verse 42 to 46. Ang sabi dito sa 42 to 46, nanatili sila sa tinuro ng apostol sa pagsasama-sama na bilang magkakapatid sa pagpipreparasyon ng tinapay at sa panalangin. Dahil sa maraming himalang nagawa sa pamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang mga magkahalong pitagan sa takot. At nagsama-sama ang lahat na sumasampalataya at para sa lahat ng kanilang maari-arian. Ipinagbibili nila ito ang pinagbilhan at ipinamahagi sa mga lahat. Sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw sila ay nagkakatipon sa templo, nagpipreparasyon ng tinapay sa kanilang tahanan at nagsalo-salong masaya ang kalooban. Papayag ka ba doon? Yung ari-arian mo, ibibinta pagkatapos bibigay doon sa may hirap. Yun. Yung nabasa natin eh. Sa verse 45, ipinagbibili nila ito at ang pinagbilhan ay pinamamahagi sa lahat ayon sa pangailangan ng bawat isa. Di ba? Tindi. So, ibinibinta ito mga kapatid. Yung kanilang ari-arian, halimbawa tayong mga mayayaman. Mga tayong grupong ito. Sister Marie, yung ranchuhan mo, ibinta mo na. Yan. Siguro, sakit nun, no? Teka muna. Bakit ranchuhan ko? Yung kambingan ni Sister Wina, hindi ibibinta. Di ba? Ibibinta niya rin. Lahat tayo ibibinta. Ito yung kwento ko sa inyo, kapatid. Kailangan magkaroon tayo ng wisdom dito. Sabi ng isang pastor sa Amerika, hindi lang isa, marami doon sa Amerika. Sabi nila, ibinta nyo na inyong mga ari-arian dahil darating na ang Panginoon. Magra-rapture na sa year 2000, magra-rapture na. Ibininta ngayon yung ari-arian. Ngayon, yung bininta, saan ibibigay? Sabi ng founder ng church, bigyan niyo sa akin. Sa akin niyo bigay. Kung ikaw matalino, bakit mo ibibigay? Darating na ang Panginoon eh. Di ba? Di ba kalokohan yung ginagawa ng founder na yon? Bakit? Sa pagdating ba ng Panginoon, di siya kasama? Ganun din sa yung church sa Bisaya. Bisaya Island natin. Lahat ng ari-arian nyo, ibigay nyo na sa akin. Dahil magra-rapture na. Ba't ko naman ibibigay sa'yo? Magra-rapture na pala, ba't ko pa ibibigay sa'yo? Ba't ko pa ibibinta? Di ba? Ano nangyari mga kapatid? Kaya maraming naghihirap ng mga Kristiyano na kung saan ibininta nila yung mga ari-arian at ibibigay sa pastor. Dahil ang sabi ng pastor, darating na ang Panginoon. Magra-rapture na. So, kailangan ibinta mo na yan. Saan ibibigay? Sa pastor.
Kaya ang daming Kristiyano mga kapatid ang naloko. Kung makikipag-usap lang kayo sa akin personal, alam ko yung mga church na yon na mga ibang lahi. Alam ko yun. Nagsasaliksik ako eh. Alam ko yung kung sino yung mga pastor na yon na ibinigay yung ari-arian ng mga membro pagkatapos ng dahil magra-rapture na. Hindi naman nag-rapture. Hindi na. O ano yan ngayon? Makilimos. Kaya huwag mong gagawin yun. Pag lumapit, sabi nga ng Biblia, di ba? Kapag may magsabi, nandito ang Mesiyas, huwag kang maniniwala. Kasi walang Kaya pag sinabi, nagpunta ako doon sa lugar ni Sister Silene sa Quezon. Nandito si Pastor Arman. Sabi ni Sister Silene, walang maniniwala sa'yo. Naniniwala sa'yo ano pupunta doon, Sister Malo? Dahil kilala ko eh. Di ba? Kahit anong layo ni Sister Wayne natin, Sister Nel, pupunta dahil kilala ko. Ganun yun. Yan ang sinasabi si Biblia na, pag may pagsabing nandito ang Mesiyas, huwag kayong maniniwala. Suriin niyo muna at alamin niyo muna kung ito talaga ay totoo. Dahil marami ang darating na mga pulaang propeta. Ano yung pulaang propeta na yan? Yan ang alagaan niyo mga kapatid dahil yan ang sisira ng kaluluwa natin. Kaya ilang kaibigan ko yung kahapon may kausap ako, kaibigan ko eh. Sabi ko, Sis, kumusta ka na? Mabuti naman, Pastor. Oh, saan ka na ngayon nag-attend? Kasi mukha yatang may nangyari sa church niyo. Nandito pa ako, Pastor, sa aming probinsya. Mag-usap ulit tayo pagbalik ko yan sa Hong Kong. Sinakay ko siya noon. Sabi ko, pasal ka dito sa bahay. Sa church namin. Dahil yung church mo wala na po. May nangyari maganda. Kaya, siyempre may pagkakataon pa naman, bukas pa naman ang arko ni Noah. Hindi ka pang sumabit. Kasi bukas pa naman Bukas pa naman. Kaya pwede ka pang magbalik loob. Kaya ang problema kapatid, na bindisyon na siya eh. Sabi nga, bindisyon. Patungan siya ng kamay. Naipag-pray siya, kaya hindi siya makapalag. Kaya pag naipag-pray ka na, yung espiritu na yun, nakapasok na sa buong katauhan mo. Kaya kahit ano encourage ko sa'yo, Sister Nel, I rebuke the spirit of this false prophet for you. May hirapan ako mga kapatid. Nakatanim yun sa puso mo sa katawan mo Kaya nakatakot mga kapatid. Kaya bago ka mag-comment sa siyang church, kailangan mo muna yung suriin mabuti. Alamin mo na. Yun ang sasabing, they love one another. Hindi yung pinapakayaan. They love one another. They love to gather to hear God's word. Today, the tendency is to gather less. Tiyan mo is to gather less. Hebrew 10:25. Basahin natin ng kapatid. Hebrew 10:25. Sabi dito, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan. Ay hindi, verse 23 pala yun, 25 pala. At huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Ano sabi? Huwag daw kaligtaan yung pagtitipon. Bakit ang kaligtaan? Ito, turuan ko para hindi nyo na makaligtaan sa susunod. Ito yan Diba? May bonus na nga ang Panginoon. Bukas holiday natin. Pero hindi pa rin tayo nakapunta sa gawain ng Panginoon. Ay, Pastor, kasi importante ito. May lakad ako amo nag-utos sa amin, Pastor, na talagang kailangan lakarin to. Kaya di talaga pwede magdalo sa gawain ng linggo. Amo yun. Alam mo ang problema? Hindi sa amo, sa iyo. Alam bakit? Kapag nag-pray ka sa Panginoon, Lord, gusto ko makapagsamba sa araw ng linggo. Kasi sinabi nga ng Biblia, huwag kaligtaan ang pagdalo sa pagtitipon. Hindi po pwedeng hindi ka nanghihinay. Bakit ang sabi dito? Sabi dito, huwag kaligtaan ang pagdalo sa pagtitipon, sa ating pagtitipon, gaya ng ginawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa. Ngayon, sino magpapalakas sa'yo? Yung amo mo? Kasi Pastor, kailangan natin sumunod sa amo. Yun naman sinisigaw mo lagi. Pag hindi ka nakasunod sa amo mo, hindi ka nakasunod sa Diyos. Bakit? Kasi yung amo mo, nakikita mo, hindi mo masunod, yung Diyos pa kaya. Yun, nag-complete na naman, di ba? Complete na naman. Ipapaliwanag ulit. Dito yan. Dahil nasa batas ang holiday na ang ikapitong araw, walang mangyayari sa amo.
Matiterminate ako, pastor, kapag sumuway ako. Hindi ka materminate. Kung materminate ka man, ilalagay ka ng Diyos sa mabuti. Bibigyan ka ng amo ng Diyos na maganda. Kung materminate ka, basta sundin mo ang batas. Ay ngayon, di ka nakaatin ng gawain ngayon. Samantalang sabi ng Panginoon sa iyo, pambira ka naman, sinabi na ka ng pastor mo bukas, kahit saan ka makarating. Pagkatapos ngayon, araw ko ito ngayon buusap tayo ngayon. Ayaw man, di ka nakapunta. Tapos ngayon magkaroon ka ng problema, iyak ka. O di ba? Ganito mga kapatid ng susi dyan makipagdil ka kay Lord. Lord, please, tulungan mo ako. Basta, ang araw ng pamamahinga, araw ng linggo, sa iyo ako, Panginoon. Gagawin ng Diyos yun. Gagawin ng Diyos yun Ayaw mo lang talaga Ayaw mo lang Kasi kung talagang mayroon kang desire sa sarili mong puso, na talagang gusto mo, mangyayari. Kaya lang ayaw mo No, di ba? Mayroon pagkunwari pero ayaw mo talaga. Bakit? Na-experience ko yun 2,800 ang sweldo ko dito. 1992. 2,800 ang sweldo ko. 1992. Ngayon, gustong-gusto ko lagi magpuri sa Panginoon. Dahil na-excited ako doon sa mga magagandang babae, magagagwapong lalaki. Ang dami-dami nila. Yun ang ginawa ng Panginoon na patibong para ako makuha ng Panginoon. Doon ako nakatingin sa mga ganda. Hindi ko alam na ang Panginoon pala nagsisearch na pupunta ka doon dahil huhulihin kita. Ito na ngayon, nagyabang na ako doon. Sa pagyayabang ko pala doon, unti-unti na akong pinupromote ng Panginoon at nakikinig na ako ng salita ng Diyos. Yun. Ngayon, nasaktan ako dahil sinabi ng amo ko na, pwede ba alternate ang day off mo dahil mag-overtime ka dito. Kailangan natin ng overtime. Sabi ko, sir, sige sir, walang problema. No problem, may bayad naman Yun ang sabi ko sa Panginoon. Pero, dahil sa ang gaganda ng mga babae nakikita ko, gaganda ng mga, ang gagwapo nila mga lalaki naman nakikita ko, hindi ko alam kung anong puso ko. Basta magaganda. So, nagpray naman ako, Lord, please. Ito, Lord, galing sa puso ko. Gusto kong every Sunday, mag-day off ako at doon ako pupunta. Doon talaga, Lord, doon talaga. Ang layo niya, sa ikong pa yun ang layo niyo, galing John Moon. Doon talaga. Alam mo, tinupad ng Diyos. Pagkatapos, di na ako pinag-day off ng bus ko. Sabi niya, tapos, abay, yung 2,800, naging 3,000. Naka 200 na increase. Tapos ngayon, di na ako pinag-day off. Kaya after 1 month, naging committed na ako. Lagi na akong sarapan ng gawain. Talagang pinititigan ko talaga yung pressure. Kung paano, talagang inuunawa ko talaga kung ano sasabi niya. By after 3 months, ginawang 3,500. Sweldo ko. Talaga. Alam mo, wala ka pang knowledge sa Panginoon, binibilis ka na ng Panginoon. Binibilis ka na niya. Gagamitin yung employer mo Yan mga kapatid nangyari. Talagang ginano ako ng Panginoon. Prinumot niya ako. Hanggang ngayon, ito pa rin ang employer ko. Never niya akong palabasin ng Sunday. Kita niyo naman mga kapatid. Hindi niya ako pinalabas ng Sunday. Kaya, dahil pala, may plano ang Panginoon na magpapastorin kita. Di ba? So, gusto mo mangyari yung nangyari sa akin? Na hanggang ngayon, senior citizen na ako, malakas pa rin ako. Gusto mangyari yun. Kausapin mo si Lord. Lord, kung paintulutan mo, Lord, na unahin muna kita. Pag araw ng pamahinga, ikaw muna unahin ko. Hindi mo na ibubroken yung aking holiday. Ang problema marami ka nang alam ng salita ng Diyos. Pagkatapos, ang gusto mo lumabas ka lang, statutory holiday. Yung Sunday, sayang ang Sunday. Pero mo magkano isang oras ang overtime ngayon? $65 per hour pag Sunday. Per hour yun kung talaga mga legal yun. Ayun, pagpapalit mo yung doon. Dahil siyempre, pera ito. Pero, meron ka ng word of God sa puso mo. Marami ka ng word of God na alam. Ano yun? Panlilin lang ni Satanas yun. Diba? Matthew 4:8, sabi ng Matthew 4:8, alika nga dito, sabi ng demonyo, Jesus, sabi ni Diablo Jesus, nakikita mo ba itong mga kahoy na ito? Lahat itong mga nilikha na ito, akin lahat yan, sabi ni Satanas, kay sa Panginoon Jesus. Ibibigay ko sa iyo, pati Hong Kong Bank na yan, ibibigay ko sa yan, kung magpapatira pa ka sa akin.
Oo. Anong sabi ng Panginoon? Lumayas ka, Satanas. Di ba? Yung mga Kristiyano, nagpatira pa. Sabi niya, o sige, bigyan mo ako ng kahit isang kotse. Oo. Bigyan mo ako. Dahil sa kaugas niya ng kotse, lagi nasaglit sa gawain. Di ba? Hindi na siya nakapunta sa gawain. Dahil mas paborito niya, binigyan ni Satanas sa kanya. Bakit? Oras na binigyan ng isang bagay na nakakadistract sa gawain ng Panginoon, galing yan kay Satanas. Hindi ang galing sa Diyos, mga kapatid. Totoo yan, mga kapatid. Distract ka eh. Di mo nagampanan yung tungkulin. Sabi, huwag kaligtaan. Sabi ng Panginoon eh, huwag kaligtaan ang pagdalo sa pagtipon. And binigyan ka ni Satanas ng alok. Oh, sige, bibigyan kita ng part-time. Ito, maganda ito. Seminar ito. Pag tumanda ka, may pension ka rito. Dito ka na muna, mag-seminar. Huwag muna pansinin yung si Pastor Arman. Mabait si Pastor Arman, wala problema yun. Tuturuan ka nung kahit sa Messenger, kahit sa WhatsApp, tuturuan ka ni Pastor Arman, wala problema yun. Yan ang style ng Satanas. Tuturuan ka ni. Mabait si Pastor Arman, wala problema yun. Ikaw naman, inspira ito. I-grab ko na ito. Sige na. Total, pag tumanda ako, may pension ako. O ngayon, na-scam ka. O, di ba? Bakit? Hindi naman sa Panginoon yun eh. Hindi sa Panginoon yun eh. Kung ikaw ay talagang sa Panginoon, i-scam talaga yun ng demonyo. I-scam yun eh. Pero, kung talagang ikaw ay nakay Satanas na talaga, palalagoy ni Satanas yun. Yung business mo, palalagoy ni Satanas yun. Yung business mo, yaman ka na, dami mo ng sakyan, dami mo na, pero wala ka nang tayo sa Panginoon. Di Satanas yun, hindi sa Diyos yun. Ang sa Diyos, ang Diyos ang number one sa'yo. Sarado ang tindahan mo, sarado ang business mo pag araw ng linggo. Yan ang sa Diyos. Ba, kaibigan ko mga pastor eh, ang anak niya doktor, sabi niya, lahat ng mga pastor na nagpapa-check up sa'yo dito, ang church kasi ng anak niya sa Pasig, lahat ng pastor na nagpapa-check sa'yo, kilala ko sa hindi, libre mo. Lakong yaman na ngayon ang anak niya. Pinagpala, pastoran din yung asawa, ay doktora din yung asawa niya. Grabe, sabi ko. Kaya naging inspirasyon ko siya, mga kapatid. Tinuruan niya yung anak niya, huwag mong sisingilin yung mga pastor na nagpapa-check up. Libre mo lahat. Lalong dumami yung customer. Lalong dumami yung customer niya. Alam bakit? Kasi nga, sa Panginoon yung ginagawa mo eh. Yan, dapat mapag-isip natin, mga kapatid. They love one another, mga kapatid. They love one another. Unahin mo ang Panginoon. Kapag inuna mo ang Panginoon, inibig, tandaan mo yan. Ang Panginoon mismo magmamani para sa'yo. Ang Panginoon ang magdadrive sa'yo. Ang problema sa atin, mga kapatid, tayo nag-driver eh. Dapat kapag nasa Panginoon ka na, si Lord ang driver mo. Hindi mo yan, nagpakababa pa ng Panginoon. Napakababa ng Panginoon, driver mo lang siya. Kung saan nga pupunta yung driver eh, doon sunod ka. Huwag ka maging driver ni Panginoon. Kaya ikaw, ang driver ang Panginoon. Lord, saan ka pupunta? Susunod ako sa'yo. Di ba? Sabi siguro ng Panginoon, wow, masunurin ang anak kong ito. Pagpapalain ko ito. Dalaga ka. Wow. Magugulat ka na lang, oh. Binigyan ka ngayon ng isang galing sa Maharlika. Hindi yung Maharlika sa, sa Senado. Hallelujah. So, and fellowship, this is a great reason for gathering to worship. Ito ang reason, mga kapatid. For gathering to worship, fellowship. No, hindi ako nakakapag-fellowship nung araw. Talagang may tangulo ko eh. Laglagan yung mga tinidor ko, tsarang mga hugasan. Mainit lagi ang ulo ko. Kapag naranasan mo na yan, na kapag hindi ka nakakaatin ng gawain, mainit ang ulo mo lagi. Ibig sabihin, nandiyan na yung pag-ibig ng Diyos sa'yo. Mahal ka ng Panginoon. Bakit? Kasi tinatawag ka ng Panginoon. Alam mo sabihin sa'yo ng Panginoon, hindi kasi nag-fellowship eh, kaya mainit ang ulo mo. Hindi sabihin sa'yo ng Panginoon yun, ipararanas sa'yo ng Panginoon yung konting pitik. Nawala yung isang sapatos mo. Yung kambal. Ay, yung isang yung sa kaliwa. Diba? Mga pitik ng Panginoon. Alam natin yan. Christians should love one another. The closest bond is that we are members of His body. 1 Corinthians 12, kung babasahin mo yan, mga kapatid. Hindi natin babasahin yung punta tayo sa number 3. Hindi pa number 3. Meron pa tayo in breaking of bread. Sharing communion on remembering Christ's death. Ginagawa natin yung mga kapatid every first Sunday. Speaking of Christ's love at the cross and prayers,
Building love for one another. Yan. Building love daw. Kailangan tayo magtayo lagi ng ating building. Ibig sabihin mga kapatid, halimbawa, Sister Alma, yan, nandito na ngayon Sister Alma, nagaling Pilipinas, nakabalik na. Mag-building daw ng love. Yan. Ngayon, pag Sister Alma, hindi nakita ni Sister Alma ang pag-ibig sa atin, hindi babalik yan. Ganun yun eh. So nakikita niya ang pag-ibig kasi sa atin kasi bumabalik. Yung tetap na building love, i-build mo yung love. Kahit may makita yan na isa lang na parang iniiratan siya, pupunta pa rin yan. Bakit? Yung marami yung hindi umiirat eh. Ganun yun. Yung example ko lang yung mga kapatid. Kasi kapag ka ang isang sinasabi yung they love one another, ibig sabihin mga kapatid, lahat pakisamahan natin yung tao. Tayo mag-a-adjust, tayo mga taga rito. Kahit pa sabihin mo pa yung ugali niyan eh, parang sa sa kambing, palagay mo, ikaw naman ang ugali mo sa topa. Ay ba kung anong ugali ng, sabi nga ni Paul, sabi ni Paul, diba? Pag Ilocano ako, Ilocano ka rin. Pag Ilocano ka, Ilocano ako. Di ba sabi ni Paul, pag Hudyo ka, Hudyo ako. Pag Romano ka, Romano ako. Di ba? Ibig sabihin, pag kumakain si Sternel ng pulang bigas, pula din ang kakainin ko. Diba? Yan ang sabing di love one another, pinakikisamahan. Hindi yung pagdating dito, hindi ka pwede rito. Kumakain ka pala ng pako. Hindi pwede. Hindi kami kumakain ng pako. Hindi pwede. Ngayon, kung kumakain ka ng pako, o sige, tingnan natin, kumakain din ako ng pako. O, di ba? Ganun yun. Yan ang di love one another. Sinasakyan yung ng isa. Kasi baka mamaya maligaw na yon. Sige, pag hindi mo tinanggap yon, mapunta yun doon kung saan-saan. Hallelujah. So, sharing needs and rejoicing in God's provision. Hallelujah. Last number 3. Number 3 na. Ayun, tama-tama. Kain na naman tayo ngayon. Praise the Lord. Glory to God. They love lost people. They love lost people. Mahalin din natin yung mga lost, yung mga nawawala na mga tao. Sabi sa verse 47, last verse na natin, verse 47, nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Ito palang gusto-gusto ng Diyos. Mahalin ang lost people. Diba si Jesus, iniwanan niya yung 99 at hinatak niya yung isa. Ganun siya magmahal mga kapatid. Kaya, yung iba naman dito pag nawawala, akala nila, hindi sila mahal ng mga taga rito. Ito, mahal na mahal sila. Kaya nalulungkot ngayon yung mga taga rito kung nawawala ang isa eh. O nawawala ang... Nakasal tayo si Sister Rowena. Di ba umuwi si Sister Rowena? Ayun nga pala. Ganun yun, mga kapatid. Yung mga nawawala, minamahal yun. Yan ang gusto ng Diyos eh. Kasi nga, naparito ang Panginoon para sa mga makasalanan, hindi sa banal. At ang church natin mga kapatid, hospital ito ng mga sinner. Kapag banal ka na, hindi ka na pwede rito. Di ba? At ikaw naman na nanonood, kung banal ka na, hindi ka na pwede manood. Kaso lang walang banal eh. Kaya patuloy ka manood. Walang banal eh. Kaya tuloy mo lang panonood mo. Dahil ang gusto ng Panginoon, maging banal. Maging banal kaya nga tinawag na, maging banal. Wala nang perfect. Kaya lang, isang lugar, sabi nga, sa sabihan. So, they love lost people. They were constantly witnessing and praising God. The Lord added to the church daily. Doon sa mga lugar nila, nung kapanahonan nila, we are all to be involved in outreach. We are all to be involved in outreach. Alam mo kapatid, napakapalad ng evangelism. Ang isang tao pag nakaakay ng isang kaluluwa, napakapalad. May blessing sa Panginoon yun. Bakit? Kasi libu-libong angel ang pupupuri. Kasi may nadala ka sa Panginoon. Kaya sabi ko nga sa inyo, dalhin nyo lang dito yung mga kaibigan nyo at ipakilala nyo sa akin, ako nang bahalang umarap sa kanila. Sa salita ng Diyos, sa panalangin. Tiyak na sila ay magpapalain, hindi sila mawawala. Kaya sabi nila, they love lost people. Hallelujah. The whole church is to be a team to reach the world.
ba? Ay dumadami ang mga Kristiyano ngayon dahil gusto ng Panginoon na reach the world. Ma-reach niya ang mundo. Ha? Kaso lang, sabi nga ng Biblia, napakasikip ng daan patungo sa langit at napakaluwang patungo sa impyerno. Ibig sabihin talagang may impyerno talaga. Kasi napakaluwang daw ng daan eh. Napakaluwang. Naalala niyo yung post ko noon ay nung isang araw na yung nagtataya sa luto, ang daming pila oh. Tapos yung doon naman sa pinto, isang tao lang nag-ikapo. Sabi nung nag-comment eh, pananagutan mo pastor yan. Dahil bakit isa lang yung nag-ikapo sa chest mo. Tapos nasa luto pang sila nagtataya lahat. O, di ba? Ano yun? Anyway, continuous yung pag-aaral natin. Basta, sinasabi ko naman sa inyo na talagang ang ipinangaral natin yung salita ng Diyos. Hallelujah. So, yanda natin ating masarili. Tayo